This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque. Ay tinalakay natin yung encounter po ng Samaritan at ng Panginoong Yesus sa tabi po ng balon ni Jacob. So, ito po yung pagkikipag-usap ng Panginoong Yesus patungkol sa pagsamba at na kung saan ang babae po dito sa yung Samaritan woman, ito po yung unang evangelist. Nagkaroon siya ng encounter sa Panginoong Yesus at sa kanilang conversation ay na-born again po itong Samaritan woman. At sabi po sa Bible, iniwan niya ang kanyang banga at siya'y pinamalitan niya ang nangyari sa kanya. At dito po ay makikita natin na maraming naniwala sa kanya dahil sa testimony po niya. Kaya nga po, sa pagpapatuloy po ng chapter 4, ang ating naman pong tatalakayin sa umagang ito ay yung pong Roman officer na kung saan may sakit ang kanyang anak, nagkasakit ang kanyang anak. Lahat po ay dumaranas sa krisis ng buhay. Tama po ba? Kapag nasa krisis ka na ng buhay mo, ay naroon yung desperation mo, lahat ng panalangin ay ginagawa mo. Nung tayo po ay wala pa sa ganitong gawain, lahat yata ng mga simbahan, lahat ng santo tinatawagan natin. Di po ba? Dahil sa desperation natin sa isang prayer na naniniwala tayo na tanging Diyos lamang po ang makakatugon ng lahat ng ito. Amen po, kahit na nung panahon na hindi mo pa kilala ang Panginoon, ay naroon yung desire, yung paniniwala mo na ang Diyos ay patuloy na kikilos at tutugon sa bawat buhay po natin. Kagaya ng inawit natin kanina, wala siyang katulad, hindi siya pwede nilambing kanino pa man po. Praise the Lord. Ayan, okay na. Welcome to LOTN San Roque. So, ang ating pong tema sa umagang ito, real faith trusts the word of Christ before visible evidence appear. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa salita ng ating Panginoong Yesus kahit wala ka pang nakikitang evidence na ito ay mangyayari. So sa umagang ito, sa ating pong pagpapatuloy sa ating series, ito pong John chapter 4, verse 46 and 54, ito po yung encounter o yung sa Samaritan woman, intentional na minute siya ng Panginoon. Dito naman po sa encounter po na ito, yung pong Samaritan officer ang pumunta sa ating Panginoong Yesus. So dito ko na lang po basahin. Sabi po rito, as he traveled to Galilee, he came to Cana where he had turned the water into wine. There was a government official in nearby Capernaum whose son was very sick. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged Jesus to come to Capernaum to heal his son. Sabi po rito, he went and begged Jesus to come to Capernaum to heal his son who was about to die. Jesus asked, "Will you never believe in me unless you see miraculous signs and wonders?" The official pleaded, "Lord, please come now before my little boy dies." Then Jesus told him, "Go back, your son will live." Ito po yung keywords natin sa ating message. And the man believed what Jesus said and started home. While the man was on his way, some servants met him with the news that his son was alive and well. He asked them when the boy had begun to get better, and they replied, "Yesterday afternoon at 1 o'clock, his fever suddenly disappeared." Then the father realized that
that was the very time Jesus had told him, "Your son will live." And he and his entire household believed in Jesus. This was the second miraculous sign Jesus did in Galilee after coming from Judea. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. So dito po, mayroong isang ama na kung saan ay may matinding karamdaman. Sabi po sa Tagalog translation, naghihingalo na ang kanyang anak. Dahil sa laki ng pag-ibig ng ama sa kanyang anak, hindi na niya alintana kung ano ang kalalagayan niya sa buhay. Imagine, napalitaan lang niya na ang Panginoong Yesus ay nandoon sa isang lugar. Ang layo po ay nasa 15 to 20 miles ang layo ng lugar na pinanggalingan niya. During that time po, wala naman silang sasakyan para makapunta agad. Sabi po sa Bible, nagsadya talaga siya sa Panginoong Yesus sapagkat ang kanyang anak ay may karamdaman. Ang 15 to 20 miles po, ang equivalent po noon, nasa approximate 37 kilometers. So magmula po dito sa Florida, dito po sa bahay namin, approximate nasa hanggang Arayat. Kasi hanggang San Bernardo, nasa 40 kilometers po yan. So imagine po, yung pag-travel niya, pagpunta doon, dahil sa kanyang pinagdadaanan, ay nagawa po niya yun. Amen? Kapag tayo po ay mayroong matinding pangangailangan, hindi po adlangan layo. Amen? Tama po ba? Ito po ay kwento ng isang magulang na kung saan ang kanyang anak ay nasa critical na kalagayan. At nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoong Yesus. At nagkaroon siya ng encounter, expect niya, ang request niya sa Panginoong Yesus, pagkakita niya ay sumama siya upang ang kanyang anak ay bumalik. Subalit, iba po yung nangyari. Hindi sumama ang Panginoong Yesus, no? Hindi po. Hindi siya sumama. Amen? At ang matindi pa doon, pinagsabihan pa siya. Sabi doon, hanggang hindi kayo nakakita niya, hindi kayo maniniwala. Kaya nga po, sabi po doon, your son will live. Sa isang salita, naniwala po itong Roman officer. Meron pong isang magulang o mag-asawa na kung saan ang kanilang anak ay ipinasok sa operating room dahil sa appendix. Kasi di po ba ang appendix kapag hindi na-operan yan ay puputok at magiging dahilan ng kamatayan ng isang tao. Tama po ba? So merong mag-asawa, dinala nila sa ospital ang kanilang anak at pinasok na sa operating room dahil sa emergency kailangan siya operahan. So, kung ikaw ang magulang, naroon ang pag-aalala. Tama po ba? Mag-aalala ka anong mangyayari sa loob ng operating room. At habang sila'y naghihintay, lumabas ang doktor at sinabi niya, huwag kayong mag-aalala, ako na ang bahala at hindi siya mapapahamak. So, dahil itong doktor na ito ay isa siyang doktor na magaling, ano pong ginawa ng magulang? Nagtiwala sila sa salitang binitawan ng doktor. Why? Kasi doktor siya, trabaho niya yun, magaling siya. Expert siya doon. Di po ba? So, dito rin po, ito yung klase ng ilustrasyon na ang Samaritan officer, ay ito pong Roman officer na ito, nung sabihin ng Panginoong Isus sa kanya, ang anak mo ay magaling uwi ka na, pinaniwalaan niya. Amen po. Kayo po, ano po yung salita na nasa critical na kalalaghayan ka sa problema sa buhay, ano yung salita na binigay sa'yo ng Diyos na pinanghawakan mo? O wala pang dumaan ng krisis sa inyo? Ang problema po, marami tayong problema pinagdadaanan. Di po ba?
ang level ng paglapit sa Panginoon ay depende kung gaano katindi ang problema. Di po ba? Kapag medyo mild lang, yung panalangin mo siguro, mild din. Pero pag matindi yung panalangin mo, yung pinagdadaanan mo, araw at gabi nananalangin ka. Minsan magigising ka pa sa madaling araw. Amen. Yung pleading mo sa Panginoon, Lord, pagalingin mo na po itong anak ko. Kaya mga kapatid, importante po na ang tunay na pananampalataya po ay pagtitiwala sa salita ng Diyos na kahit hindi mo pa nakikita ang visual evidence na ito po ay mangyayari. Amen po. Ang tao, believe to see is to believe. Ganun po tayo, di po ba? Pero sa Diyos po, believe and you will see. Kapag ikaw po ay nag-order sa online, sino pong nag-order ng online dito? Dapat pala mali ang tanong, sino yung madalas mag-order sa online? Lahat tayo ay mag-order. Nag-order, di ba? Yung isa dyan, alas araw-araw yata, merong dumarating. Kapag ako nare-receive, ako nagbayad, pahirapan bago ako bayaran. Pag binayaran ko yung online nila. So, kapag nag-order ka sa online at nag-confirm na okay yung order mo darating, naniniwala ka ba o hindi? Naniniwala ka, di po ba? Yun online lang yun. How much more ang Panginoon? Kapag sinabi niya, ikaw ay aking tutulungan. Ikaw ay hindi ko iwan, ito babayaran. Amen po? Kaya po, introduction pa lang yan. Ang ating pong title sa umaga ito ay anong nangyari sa laptop ko? Akin na yun po. Believe the Word. Sabihin mo, believe the Word. Amen? So, ano yung salita na nare-receive mo na sa Panginoon na pinaniwalaan mo at paniniwalaan pa? Meron po ba? Amen? So, believe the Word. So, titingnan po natin ang kwento po dito ng isang Roman officer. Una po, the crisis that drives us to Jesus. Una-una po, ito pong Roman officer na ito, isa po siyang tao na mayroong posisyon na connected siya kay Herod the Great. Herod Court. Meron siyang kapangyarihan. Sa estado ng kanyang buhay ay isa siyang political leader. Meron siyang influence. Subalit, kagaya rin natin, dumaan siya sa matinding pagsubok. Ang kanyang anak ay naghihingalo. Kaya nga, makikita po natin dito, anuman, maging sino ka man, anumang estado mo sa buhay, ang pera hindi pwedeng pagalingin ang anumang klase ng karamdaman. Amen po? Ang posisyon ay hindi pwedeng magligtas kapag dumating ang mga ganitong sitwasyon sa buhay. At ang problema po ng Roman officer na to, yung kanyang anak ay nasa pingit po ng kamatayan. Sometimes po, sa buhay po natin, may mga bagay na inaalaw ng Diyos. May mga bagay na sitwasyon siya na inaalaw na mangyari upang turuan tayo magpakumbaba sa Kanya. Upang turuan tayo i-expose ang ating pangangailangan sa isang tunay na Diyos. Amen po? Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay sa oras na ito, mga kapatid, tandaan mo, alam yan ng Diyos. At dahil alam ng Diyos, meron siyang tinuturo sa iyo. Kailangan makita natin ano yung pagtuturo sa iyo ng Panginoon. Bakit ka dumaan sa ganyang kalalagayan? Bakit nandyan ka pa ulit-ulit sa ganyang kalalagayan? Merong gustong gawin na maganda ang Diyos sa buhay mo. Kahit sa tingin po natin na napakahirap, bakit nangyari to? Ganito naman ako, ganyan naman ako. Tanging Diyos lamang po ang nakakalam ng ating kinabukasan.
Marami pong tao na seryoso silang nananalangin, kagaya ng binanggit ko kanina. For example, na-diagnose silang may matinding karamdaman. Sa tingin ko po, ang panalangin mo pag ganong sitwasyon ay hindi na yung pa-relax-relax na panalangin. Ang panalangin mo ay sigurado ako na very intense ang panalangin mo. Amen po? Kaya dito po makikita natin itong Roman officer na kahit na may posisyon siya, maganda ang kanyang kalalagayan, of course, sigurado financially stable po ito. Subalit, makikita po natin dito, hindi siya excuse sa mga pagsubok sa buhay. At nangangailangan siya ng totoong Diyos na magpapagaling sa kanyang anak. At ang maganda po dito sa Roman officer na ito, narinig lang niya, nabalitaan lang niya na dumating ang Panginoong Yesus sa lugar na yun, pumunta siya. At ang kanyang expectation ay i-entertain siya dahil isa sa Roman officer, di ba? Respetadong tao. Pero sabi ng Panginoong Yesus, pagdating niya, ay hindi gano'n ang nangyari. Verse 47, sabi po rito, sa kalapit na bayan ng Capernaum na may isang opisyal ng pamahalaan, ito nga po, na mayroong anak na lalaking may sakit. Pinunta niya si Jesus at nakiusap at kung maaari punta siya sa Capernaum at pagalingin ang anak ito nag-aagaw buhay. So, makikita po natin dito na binitawan niya kung sino siya, anong status niya sa buhay. Ang importante sa kanya, gumaling ang kanyang anak. Sabi po sa pagbinasa po natin ang talata na ito, yung buong chapter po ng encounter niya ito, naglakad lang siya. At sa kanyang paglalakad, inabot siya ng 1 day bago siya nakarating. Kaya nga po, sa ganitong kalalagayan, kung minsan, hindi na po importante yung hirap natin daranasin. Ang importante po ay makita po natin ang pagkilos ng Diyos sa bawat buhay po natin. So, sabi po rito, minsan yung krisis sa pinagtadaanan natin, dito nag-uumpisa ang tunay na pananampalataya. Naniniwala po, bago tayo nakakilala sa Panginoon, may mga matitinding pinagdadaanan po tayo sa buhay nito. Amen? Hindi ka nakakilala sa Panginoon na wala kang problema, mayaman ka. Karamihan ng mga nakakilala sa Panginoon, nasa kalalagayan sila ng walang direksyon sa buhay. Puno ng problema, puno ng pagsubok. Pangalawa po, yung the challenge of true faith. Sa kanya pong encounter, sabi po rito, sinabi ni Jesus sa kanya, kasi po, ang expectation nga niya, pagdating niya, ay sasama ka agad ng Panginoong Yesus. Pero dito sa verse 48, ano sabi ng Panginoong Yesus? Sinabi ni Jesus sa kanya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga tanda at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin. Pero makikita mo po itong Roman official na ito, sumagot ang opisyal, Panginoon, sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang anak ko. Imagine po, yung response niya, na yung expectation niya na pupunta kagad ng Panginoong Yesus. Pero instead, sinabihan siya ng gano'n. Ano pong naging tagon niya? Nagpakumbaba siya. Sabi niya, Panginoon, sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang aking anak. Sinabi ni Jesus sa kanya, pwede ka na umuwi. Imagine, kalawat mo pibatan, yung expectation mo na tukuya ka para pagalingan yung anak mo. Pero hindi po gano'n nangyari. Pinagsabihan siya ng Panginoong Yesus. Tapos, hindi pa sumama ang Panginoong Yesus. Sabi niya, sinabi niya sa kanya, pwede ka na umuwi. Imagine. Atin kang expectation na balo, sopa na. Karas mo sinabi ng ina, pwede ka umuwi. Ano po maging pakiramdam mo? Pero, ito pong maganda. Sabi ng Panginoon Yesus, pwede ka lang umuwi, mabubuhay ang iyong anak. Amen?
Ano po sabi rito? Pwede po natin basahin sa last part. Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. For example, palitan natin to. Naniwala si Harold sa sinabi ni Jesus at nagtiwala siya. Amen po? Lagay mo yung pangalan mo nito. At naniwala si Fatima. Naiinkisan siya ng sweldo. At ginawa ito ng Panginoon. Amen? It seems na siya pang sagot ng Panginoong Jesus dito sa Roman official. Pero and yet, yung persistence po ng Roman official, sabi niya, Panginoon, sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang aking anak. Yung pakiusap po niya, yung desperation niya ay napakalalim. Even na nag-refuse po sumama sa kanyang Panginoong Jesus, ang sabi ng Panginoon, pwede ka na umuwi. Hindi ko alam kung kapampangan ba dating ng Panginoong Jesus dito, di ba? Hindi tama mga siyesta tatang, di ba? Pwede na umuli, masalasin na yung anak mo. Di ba? Kung Ilonggo yung kausap mo, mag-open siya. Ang Ilonggo po kasi malambing magsalita. Kaya tayo kapampangan matigas, kahit na maganda ang intention natin, minsan sa ibang tao ay hindi maganda. Dahil sa ganong klase tayong magsalita. No. So dito po, nung sinabi sa kanya ng Panginoong Yesus, umuwi ka na, mabubuhay ang iyong anak. Sabi dito, naniwala ang opisyal sa sinabi ng Panginoong Yesus. So dito po, dumating na yung real test. Maniniwala ba yung Roman official o hindi? Pero makikita po natin, tingnan nyo, naniwala ang opisyal. Sabi dito, at hindi siya nakipag-argue, di po ba? Hindi niya pinilit yung expectation niya na sasama sa kanyang Panginoong Yesus. Instead, naniwala siya. Sa atin po ba, kapag meron tayong special prayer request sa Panginoon at sinagot ng Panginoon sa kanyang salita sa Biblia, maniniwala ka ba? Di taklari sasabihin. Amen. Siguro sasabihin, Lord, kailangan ko evidence. Evidence. Ito pong Roman official na ito, isa po siyang mataas na klase ng tao. At itong mga Roman official na ito, kung titingnan mo po ang gospel, sila yung nagpako sa Panginoong Yesus. Sila yung mga tag-uusig ng Panginoong Yesus. Subalit itong classic Roman officer na ito, nagpakumbaba siya. Amen po? Kaya nga po, sa pinagdadaanan natin minsan sa buhay, gusto ko pong bigyan tanong kayo. Do you only believe when you see? Ikaw ba ay naniniwala kapag nakikita mo lang? Di po ba? Pag nag-order ka ng online, naniniwala ka na darating yung in-order mo. Kung minsan nga yung in-order mo maganda sa picture, pagdating sa reality, hindi pala maganda. Di po ba? Nag-order ka ng instrument, pagdating walang power cable. Pero paniwala mo, kompleto. Di po ba? Do you only believe when you see? Pangalawang tanong po, do you trust the Scripture even when circumstances contradict it? Kaya mo bang pagtiwalaan ang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan kahit na yung sitwasyon parang contradict sa gusto mong mangyari? Ito pong Roman officer, yung expectation niya hindi nangyari, pero nagtiwala siya. Amen po? Are you waiting for God to come physically when He is already speaking? Ito pong Roman officer, hindi na niya ininsist sa kanyang gusto na sumama ang Panginoon Jesus. Instead, naniwala siya sa sinabi ng Panginoon Jesus. Tandaan po natin, faith is not believing after seeing. Ang pananampalataya ay hindi paniniwala na after mo lang makita. Ang faith is acting
on what God has said. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa sinabi ng Diyos sa iyo. Kahit na hindi mo pa nakikita ang resulta. Amen po? Pangatlo po, the obedience of faith. Sabi dito, sa verse 50b, the man believed the word that Jesus spoke to him and went his way. Naniwala ang tao sa sinabi ng Panginoon Jesus na gagaling ang iyong anak. Sabi po doon, pagkasabi ng Panginoong Jesus na gagaling ang iyong anak, pansinin po natin, hindi siya nagkaroon ng argument sa Panginoong Jesus. Pag binasa mo po yung talata na yun, hindi siya nakipag-negotiate. Walang negotiation doon. Hindi niya sinabi, Panginoong Jesus, kahit pumunta ka lang ng 1 kilometro, sumama ka lang sa akin ng 1 kilometro, okay na yun, gagaling ng anak ko. Wala pong negotiation na nangyari yan. Instead ng marinig niya, binigay ng Panginoon sa mga salita, naniwala siya. Ano pa po? Mapapansin natin doon. Wala pang proof na nakikita na gagaling ang kanyang anak. Di po ba? Wala siyang nakikita sign. Ano ang kanyang pinagkatiwalaan? Believe the word. Amen po? Ito po yung gusto kong malagay sa ating puso. Kapag mayroong salita na binigay sa iyo ang Diyos, paniwalaan mo. Pagtiwalaan. Amen po? Tandaan po natin, kapag nagbigay ng salita ang Diyos na mayroon siyang pangako sa iyo, pagtiwalaan mo, paniwalaan. Why? Sapagkat hindi pwedeng ilagay ng Diyos ang kanyang salita sa kahihiyan. Na pinagtiwalaan mo pa tapos hindi niya ginawa, hindi po ganun ang Diyos. Sabi po ng Bible, ang Diyos ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Palakpakan naman natin ang Diyos. Makikita po natin dito, hindi siya nakipag-ari itong Roman officer. Instead, he walk away, pauwi sa kanila. Sapagkat yung salita na kanyang narinig, pinaniwalaan niya na mayroong mangyayari. Amen po, tandaan natin, faith is not emotion, it is obedience. Amen po. Ang pananampalataya po ay hindi emotional na nakabase sa emotional, kundi ito po ay pagsunod sa sinabi ng salita ng Diyos. So, kung imagine po natin itong Roman officer na ito, nung after nilang mag-usap ng Panginoong Jesus at siya umuwi pauwi sa kanila, imagine 15 to 20 miles na paglalakad, habang naglalakad siya pauwi, hindi mo mayari sa kanyang isipan na siguro, what if mamiyalo niya siya, makanano mo, may tiningan ako, kaso ba rin? Pwedeng mamiyalo niya isip na habang maglakad siya, kasi pamiras niya takarela, di po ba? Pwede na mo rin isipan na, makanano mo, may misunderstood ko mo kitang sinabi lang yung Ginoo. Habang maglakad yan. Makanano, nung emilyari kang wala ako kayo. Pero sabi po ng Bible, he kept walking pauwi sa kanila. Amen? Kaya nga po, tandaan natin na what has God already told you to do? Ano po ba yung sinasabi ng Diyos sa atin na kailangan gawin mo? Meron po ba? Sinabi ba tayo ng Diyos na magpatawad ka na? Patawad na ka ron. Ano po yung sinasabi sa iyo ng Diyos na ibigay mo? Oras? Panahon? Prioridad? Ano sinabi sa iyo ng Panginoon na kailangan mo nang mag-umpisa? Umpisaan na humayo? Umpisaan na mag-share ng mabuting balita? Ano yung sinabi sa iyo ng Panginoon na stop? Itigil mo na yan. Hindi makakapunti sa iyo yan. Itigil mo na yan. Walang tamang direksyon yan. I'm sure may mga bagay na nilagay na sa Diyos sa puso mo sa mga katanungan nito.
Ano sinabi sa iyo ng Panginoon na kailangan mong pagtiwalaan sa buhay mo? Kung papansinin po natin, ito pong Roman officer nito, basta naglakad siya, baon-baon niya yung pangako sa salitang binitawan ng Panginoong Yesus. Kaya nga po mga kapatid, naniniwala po ako sa bawat krisis na pinagdadaanan sa buhay ng bawat isa, may panahon po na grabe ang panalangin natin at mayroong nilalagay ang Diyos sa puso natin na kasagutan na dapat mong pagtiwalaan. Tanda natin po mga kapatid, obedience proves belief. Sabihin mo, obedience proves belief. Lastly po, the confirmation of faith. Pagdating niya po sa kanila, sinalubong siya ng mga katulong niya. Sabi po doon, sabi ng mga katulong niya, your son lives, nabuhayan yung anak. Tapos, sabi ng Roman officer, kailan? Kailan siya? Yesterday afternoon at 1 o'clock, his fever suddenly disappeared. Then the father realized that was that very time Jesus had told him. So dito po, makikita natin yung confirmation ng kanyang pananampalataya na pinagtiwalaan niya ang sinabi ng Panginoong Yesus na gagaling ang kanyang anak. Niremind siya na anong oras siya gumaling. Imagine po, nirecall yun anong oras siya gumaling at naaalala niya, yan yung time na kung saan sinabi ng Panginoong Yesus na magaling na na. Buksan pa natin ang ating spiritual mga kapatid. Ang ating pong pinagdadaanan sa buhay na ito ay may kasagutan na sa Panginoon. Amen? Kailangan mo na lamang pagtiwalaan, paniwalaan. Believe the word. Amen? May kasagutan. Ano man pinagdadaanan mo sa oras na ito, may kasagutan po yan. Ang pananampalataya po, yan po ay parang muscle na everyday kailangan mo i-exercise para lumakas at maging malakas sa bawat sitwasyon ng pagdadaanan mo sa buhay na ito. Amen po? Kaya nga po, tingnan mo sa buhay mo, mga kapatid. Look back at the moments when God proved faithful. Balikan mo yung mga sandali na pinatunayan ng Diyos na tapat siya sa buhay mo. Naniniwala ako na ang bawat isa ay meron ng ganitong klaseng experience mula nang tanggapin mo ang Panginoon Yesus. Tanda natin, let past faithfulness will present us. Sa mga nagdaang panahon na nakita natin ang katapatan ng Diyos, ito po ay magdadala sa atin na lalo pa natin siyang pagtiwalaan sa buhay nito. Amen po? Importante po, sa bawat answered prayer natin, mayroon tayong record. Amen? Kung usapang answered prayer po, nakailang answered prayer ka na? Marakal na, di po ba? Regaliwa, lapatin lang din. Panayang ko, Lord. Baka naman, mayroong sinabi sa iyo yung Lord na kailangan mong i-release. Amen? Yan po ba ay pagpapatawad? Yan po ba ay kasalanan na kailangan mo tigilan? Yan po ba yung oras na inihingi sa iyo ng Panginoon? Tandaan natin, ang confirmation po ng pananampalataya nitong Roman officer ay kung anong oras na sinabi niya, yan yung oras na gumaling ang Panginoong Yesus. Kaya po makikita natin dito na ang salita ng Panginoon ay hindi bound ng physical na nandun siya. Sa isang salita lang niya, pag pinaniwalaan mo, mangyayari. Amen po, believe the word. At ano po yung impact ng personal faith? Kaya nga po nung makita ng Roman officer na gumaling ang kanyang anak, sabi nito, he himself believed and his full household.
Dahil sa pananampalataya nitong Roman officer na hinonor ng Panginoon, dumating ang kagalingan sa kanyang anak. At hindi lamang yun, dumating ang kaligtasan sa kanyang buong sambayan. Amen po. Tandaan natin, ang pananampalataya po natin ay meron pong effect sa mga tao na nakakasalamuha natin. Sa pamilya, sa kapatid, sa kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga kasama sa church. Ang ating pong pananampalataya ay merong effect, merong impact sa mga tao na sa paligid natin. Naalala niyo po ba yung thermostat? Ang thermostat po, di po pastor ka, magkaya meron po sa bayan. Ang thermostat, change the temperature of a room. Itong aircon po natin, di po ba? Kapag in-adjust mo yung thermostat niya, yung lamig ay magbabago. For example, naka 70 nito, at yung isa ay 20. Ano pong magiging effect nito? Alin ang mas malamig po? 70. Hindi, freezer. Joke ito. So, dalawang aircon, yung thermostat nila, pinag-iba mo, ano pong mangyayari? Magkaiba ang ibibigay na lamig. Tama po ba? Yun po trabaho ng thermostat. Siya po yung nagsiset ng temperature sa loob ng room. At ang naman po, ang thermometer, ito ay sinusukat niya kung ano yung init. Ang thermometer reflects it. For example, ating kalagad, kevit may kay kilikili. Iyang mag-gauge ng pinangipali mo. So, ano pagkakaiba ng dalawa? Ang thermostat, siya yung nagsiset ng temperature. Yung thermometer, siya yung sumusukat ng temperature. Ang tanong, sa loob ng tahanan mo, be a thermostat of faith in your home. Sa loob ng tahanan mo, thermometer ka ba o thermostat? Di mo ba? Thermometer ka ba o thermostat? Ang thermostat po, siya yung nag-change ng atmosphere temperature sa loob. Kapag kasama mo kaibigan mo, thermostat ka ba o thermometer? Ito po yung isang tanong. What spiritual atmosphere are you setting? Anong klaseng spiritual atmosphere ang siniset mo kapag kasama mo yung mga unbeliever? Pangalawang tanong po, are you modeling trust or anxiety sa loob ng tahanan mo? At lastly po, nakatanungan, is your own influenced by fear or faith? Remember po, a thermostat change the temperature of the room. Kung ikaw ang nagsiset ng atmosphere sa loob ng tahanan nyo o sa mga tao na nakakasama mo, anong klase? Sila ba ay naniniwala na ikaw ay mananampalataya? Amen po? Kaya nga po, dito po, yung Roman officer, dahil sa naging mananampalataya siya, nanampalataya siya, ang kanyang buong sambayan ay naligtas, naniwala. Sa tingin niyo po ba, kung hindi naniwala yung Roman officer, maliligtas ang kanyang sambayan? Hindi po. Sabi po ng Bible, he and his household believe. Dahil sa kanya, ang kanyang buong sambayan ay naniwala. Conclusion po, the word is enough. Sapat na po ang salita ng Panginoon Jesus na binibigay sa atin. Ito pong miracle na ito na pagpapagaling ng Panginoon Jesus sa batang may sakit. Tandaan po natin,
Jesus' authority is not limited by distance. Amen po? Ang kapangyarihan, ang authority ng Panginoon Jesus, kapag sinabi niya, hindi siya limitado ng distance. Kung meron ang pinapanalangin na mahal mo sa buhay, nasa ibang bansa, kapag pinaniwalaan mo mga kapatid, hindi hadlang ang layo. Kung ginawa ng Panginoong Yesus sa Roman officer, pinanggaling ang anak niya na napakalayo, ilang miles ang layo, kaya rin gawin ng Panginoong Yesus yan sa buhay mo. Tandaan po natin, His power does not require visibility. Ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus, kaya mong paniwalaan, ito yung kanyang gagawin. And lastly po, His word is sufficient. Gusto pong iwan ang katanungan ito. Tayo po natin magsitayo. Ikaw ba ay nasa crisis? Are you in crisis? Bring it to Jesus. As Jesus spoken through His scripture, ang Panginoon Jesus ay meron bang pag-uusap sa iyo sa pamamagitan ng kanyang Biblia, ng banal na kasulatan na binabasa mo? Believe it. Amen po? Maniwala ka lang. Are you waiting for visible proof? Ito pong Roman officer, hindi na niya kailangan ng visible proof. Sabi ng Biblia, lumakad siyang bawi upang makita yung evidence ng salita ng binitawan ng Panginoon Jesus. And pangapat po, does your faith influence your household? Lead boldly. Remember po, the royal official walked away from Jesus with nothing but promise. At ang pangako ay sapat. And the promise was enough. May we become people who believe the word or we see the miracle. Hallelujah. Let's praise. Let's worship. This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque.